So, bago ka rito na? Sunod niyang tanong, medyo seryoso ng tono. Dapat, alam mo rin na itong pamilihang to, balak lang i-demolish ng mga walang pusong mayayaman, di ba? Bahagyang natigilan si Jacob. Hindi dahil hindi niya alam ang sinasabi ng dalaga, kundi dahil alam na alam niya. Dahil siya mismo ang may hawak ng proyekto. Gagawin daw, Mol. Dagdag pa ni Andy, habang abala sa paglalagay ng bagong batch ng fishball sa mantika. Yung mga tulad natin, paano na tayo? Dapat isa rin sa hindi sang-ayon at magwewelga kung kinakailangan. Wala namang masama sa pagbabago. Mahinang sagot ni Jacob. Hindi lahat ng pagbabago para sa ikabubuti. Mabilis sa sagot ni Andy. Minsan, ginagamit lang yan na dahilan para sa pansariling interes. Yung mga taong hindi naman nagugutom, sila ang laging may boses. Tumikim lamang si Jacob at pinagmasdan ang palaban na si Andy. Sa totoo lang, sinadya niyang bumili sa dalaga. Hindi dahil nagutom siya, kundi dahil nais niya itong makilala. Base sa investigasyon, si Andy Santos ang itinuturing na hindi formal na leader ng mga vendor. This is a private property. Bahagyang seryoso ang tono ni Jacob. Hindi ba't karapatan ng may-ari na i-develop ito kahit pa hindi sang-ayon ng mga taong pansamantalang nakikinabang? Nanliit ang mga mata ni Andy ng mga sandaling yun at napatitig sa binatang kaharap. Tila ba isa ito sa mga taong dating lumaban sa demolisyon, ngunit ngayon ay binayaran na upang hikayatin ng iba na umalis. Ha, ganun? Malamig na tanong ni Andy. Isa ka rin ba sa mga yon? Sa mga alin?